May mensahe nga po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador kasunod ng 2 araw na hindi pagsesyon ng Senado. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, get back to work. Yan ang mariing mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador sa gitna ng nangyayaring deadlock o impasse sa Senado na nagresulta sa 2 araw o 2 sunod na araw na pagkakansela ng sesyon at wala pang kasiguruhan kung ano ang magiging ending ng Senate impasse na ito. Ang mga nasasaksihan natin mga nangyayari sa Senado ngayon, nagdulot anya ng disarray o sa salitang Pilipino, magulo, makalat na sitwasyon sa Senado bilang institusyon, gayon din sa liderato nito. At natigil tuloy ang mahalagang gawain ng legislation at gobyerno. Sabi ng Pangulo, maraming kailangan gawin. Isa na rin halimbawa ay baka kailanganin ng supplemental budget para makapagbigay tulong sa mga Pilipino dahil sa oil crisis. At sa mga sitwasyong ito, ayon sa Pangulo, paano makakaresponde ang gobyerno kung walang karampatang legislation o pagpasa ng mga batas? Ang gulong ito, kabaligtaran ng gusto raw sana mangyari ng gobyerno na makalikha ng stability at may maaasahan ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Hindi anya ito magagawa ng ehekutibo kung nagbabakasyon ang mga mambabatas. Sabi ng Pangulo, ang paghahatid sa isang kapwa senador kung saan man ito papunta, tulad na nangyari nitong Lunes kay Senador Jingo Estrada, ay hindi raw sapat na dahilan para kanselahin ang sesyon. Sa sitwasyong ganito, natanong ang Pangulo, anong balak niyang gawin o anong pwede niyang gawin bilang Pangulo? Yan daw ang kanilang pinag-aaralan. Tinitignan ng mga akmang batas, tinitignan ng konstitusyon, pero lahat daw ng ito, kailangan ng kooperasyon ng Senado na magbalik trabaho dahil bilang isang co-equal branch, hindi naman daw pwedeng diktahan o parusahan ng ehekutibo ang lehislatura. Rafi, ang ambush interview sa Pangulo nangyari sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Maynila para pangunahan ng pamimigay ng 20,000 pesos sa financial assistance sa mahigit 4,000 mga presidential scholars sa ilalim ng kanyang Bawat Bayan Makikinabang program. Narito ang naging pahayag ng Pangulo. Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. We cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Yan, Rafi, ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kaugnay po sa sinabi ng Pangulo na magbalik trabaho na ang mga senador at iba pang usapin, makakapanayan po natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Opo, Yusek, sabi po ng Pangulo ngayong umaga, tinitignan ng ehekutibo ang mga paraan para maremedyohan yung sitwasyon po dyan sa Senado. Maaari ho bang malaman ano yung mga hakbang na ito? Sa ngayon, Connie, kasasabi lang po ng Pangulo ay ito ay bubusisiin na at aaralin kung anong tamang hakbang dito. At hindi naman kasi dapat agad-agad nakikialam ang ehekutibo sa mga nangyayari sa Senado dahil meron tayong separation of powers. Pero kapag ito'y nakaka-apekto na talaga at nakikita na natin kung anong epekto nito sa bansa natin mismo at sa ating mga kababayan, siguro talagang nararapat na kumilos na rin ang Pangulo. Pero sa ngayon po ay inaaral pa po ito para hindi na po masabing sinasaklawan ang ginagawa ng mga aktibidad dyan sa Senado. Okay, ano ho yung masasabi naman ninyo sa hamon ni Senate President Alan Cayetano sa minorya na i-reject ang anumang legal cases or political pressure daw mula sa Marcos administration para impluwensyahan yung internal affairs ng Senado? Kwento lang po yan ni Senator Alan Cayetano. Wala naman po yan na basihan. Unang-una nga po ay kung nakikialam po ang Pangulo sa nangyayari dyan, hindi na po magkakagulo ng ganyan. At ang kaguluhan po sa Senado ay kagagawan po ng mga senador na ngayon ay pinamumunuan mismo ni Senator Alan Cayetano. Nasa leadership po yan. Kung siya po ay talagang para sa bayan, hindi po naman siguro niya gagawin at papayagan ang ganitong kaguluhan sa Senado. Si Vice President Duterte naman po sinabing ginagamit daw yung mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban po sa sino mang oposisyon o anumang oposisyon. Ano ho ang reaksyon kaya ng Pangulo dyan kung meron na? Unang-una po nakaka-alarma yung mga mensahe ng Vice Presidente dahil ang ginagawa lamang po ng administrasyon
ay ang sinumang sangkot at kung sila man ay nakakasama sa pagkakaso, maaari naman nilang ipanalo ang kaso kung talagang wala sa kanilang masasabing ebidensya. Pero ito po ay noon pa. Nagkaroon na po ito ng mga pag-iimbestiga at hindi po ito may kaugnayan sa sinasabing panggigipit. Yan lamang po ang sinasabi nila ngayon dahil nakikita po natin ang katotohanan na hindi po nagawa sa nakaraang administrasyon na mapanagot ang mga taong sangkot sa mga ghost projects. Yan po ang tinututukan din ng Pangulo at ng administrasyon na maiwasan, borhin hanggat maaari ang issue ng korupsyon sa gobyerno at mapanagot ang dapat na mapanagot. So nakakaalarma po ang mga mensahe ng Pangulo dahil kapag ka po oposisyon na may kaso at nasasangkot, dapat po bang isipin na lang na laging political persecution katulad ng sinasabi ni Vice Presidente na ngayon ay nahaharap sa isang impeachment trial at muli sasabihin na naman niya ay pamumulitika. Siguro kung may mga issue na dapat nasagutin, dapat malaman din ng taong bayan ang katotohanan kung ito ba'y kaya ba nilang linisin ang mga pangalan nila. Okay, sa usapin naman po ng flood control projects, naaresto na nga po si Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagpapatuloy pa rin po ba yung investigasyon dito ng gobyerno? Yes, katulad po ng sinabi ni Secretary Vince, patuloy pa rin po yan. At kung may makikita pa po ng mga proyekto na talaga maanumalya, yan naman po ay nasa ombudsman na rin po at DOJ at patuloy po ang pag-iimbestiga rito. Hindi po yung titigil. Okay. Ang gabinete ho ba ng Pangulo nananatiling solid o posible ho daw bang magkaroon din ng panibagong rigodon? Depende na po yan sa Pangulo. Sabi naman po niya, maaaring meron. Depende na po yan sa pagpapasya po ng Pangulo. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Yusek. Maraming salamat, Connie.